History, diplomacy, regional unity. For decades, the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, has played a vital role in shaping the political, economic, and cultural relationships among countries in the region. And for the Philippines, its participation in ASEAN has become part of its journey in promoting peace, cooperation, and regional development. But how did the country's role in ASEAN begin? I'm Angelique Lazo, and this is In Person. Ito ang In Person. Our guest tonight is one of the country's most recognized historians, a professor, an educator, known for making Philippine history more accessible to the youth and the public. Please welcome in person historian and educator Professor Zhao Chua. Good evening, Professor Zhao, and welcome once again to our Makasaysayang program. gabi, Ma'am Angelique. My idol. Ay, And nako. to all our audience out there. Actually, first time mo dito sa program, pero it's Yes. always nice to talk to you, ano. Oh, we go a long way back. Remember, so- we covered the inauguration of President Noynoy in 2010. Ayan, talaga. Marami nang pinagdaanan. Opo. Parang may history na rin tayo. di ba? Correct. Opo. Okay, at bilang isang historian, Professor Xiao, paano at kailan nagsimula itong ASEAN? Concentrate muna tayo sa ASEAN, ano? Yes. Because we are the host this year. And of Oo. course, it is a major thing. Ano? Dahil, syempre, sa mga kasapi ng mga bansa sa Southeast Asia, kailangan iangat naman din natin ang ating bandila at maging maayos itong pagpupulong na ito. Okay, so let's go back to 1967, August 8. Ano ba yung mga naganap or ano yung environment ng panahong iyon at kinailangan na yung mga unang bansa get together to talk about establishing this association? Well, we have to go back 20 years before that. No? Okay. Remember, pinapapili tayo noon. Aalyansa tayo sa Oo, isa. sa Ruso ba? Sa mga communist countries? May communist rebellion din sa iba't ibang lugar dito sa Sa Southeast region Asia. natin. 'Di ba? Kaya nga may Vietnam War at saka may Korean War noon kasi and especially in Vietnam, parang nakikialam yung mga Amerikano, 'di ba? Kasi ayaw nilang mag-fall. One country falls to the communist, everybody falls to the na. communist. Oo. So, pinapakialaman tayo constantly ng mga world powers na ito. So, aside from that, meron din tayong kanya-kanyang away. So, Mga dispute sa teritoryo rin. correct. May halimbawa yung sa Sabah, Mhm. yung dispute natin with Malaysia, Yes. 'di ba? Mahabang usapin 'yan, no? Oo nga. So, all of these things we try to band together. Pero at some point it gets parang napuputol siya. So there was one point na si President Quirino nagpatawag ng Pacific Union. So nag-meeting yung mga leaders. Pero hindi natuloy kasi sabi ng mga Amerikano, bakit kayo nagpapapasok ng komunista dyan? So, hindi natuloy. Hindi nabasbasan ng Amerika. There was also the Association of Southeast Asia, and then there's the Mapilindo, Malaysia, Philippines, Indonesia. Yes. Yan yung tatlong magkakaaway nung panahon na yun eh. So, may mga disputes tayo sa iba't ibang aspekto. So, yun yung naging parang pretext that there was one time, Thailand, siya yung parang big brother, supposedly, kasi hindi siya involved dun sa mga away na yan. He invited the foreign ministers of Malaysia, Indonesia, and the Philippines. Yes. They set aside all their differences, put them under the table first. The four foreign ministers, I'll read their names, five foreign ministers. Adam Malik of Indonesia, Tun Abdul Razak of Malaysia, Singapore was part of it, yung pala, no? Rajaratnam of Singapore, and Tanat Konam of Thailand, and Narciso Ramos. So these are the foreign ministers. Narciso Ramos, of course, the father of our late President Fidel FDR. Ramos. So they had they set aside their differences and they played golf, if I'm not mistaken. Sports shirt diplomacy, they call it. And while they were doing so,
Nalumamig ang mga ulo ng mga tao, and they started to agree on certain principles which eventually became the Bangkok Declaration. Yun na po yung founding of ASEAN, August 1967. Nakita nila yung mga commonalities natin, Yes. things that strung us together. Correct. Especially, geography yung unang-una. Yes. Magkakapit-bahay tayo eh. Oo So nga. bakit tayo magkakaroon ng awayan? So, ito yung lagi kong sinasabi. Some people would say ASEAN is useless kasi parang hindi naman talaga Pangalan tayo. lang ba yan? Oo, pangalan lang ba siya or what? But as a platform, even the same issue with the United Nations. Di ba? Parang lagi sinasabi, wala naman silbi ang United Nations. But remember, even if there are wars here and there, we haven't had a global war for 80 years now because of the United Nations. Why? Kasi there is a platform where countries can air their grievances, can talk. Yes. Di ba? May United Nations General Assembly pa, may Security Council. So, yun din yung parang nakikita natin na at least there is a venue where every now and then we are able to see, no, every year yan, we are able to see how we our common interests. So, yun siguro yung isang doon, yung isang pwede mong sabihin na context. Oo. So, merong regularity ang pagpupulong natin na top leaders talaga ng bansa, mga bansa, ay nagkakatipon-tipon, may paraan na mag-usap doon sa isang diplomatikong paraan at kung meron mang mga alingas-ngas o mga sama ng loob, they can address it also in a diplomatic way. Importante rin yan because remember yun ding sinasabi ko, yung decolonization aspect of the ASEAN. Kasi there was a time nga na sinabi nga nila ito, yung context nung wording. Ngayon, pag sinabi yung third world, sinasabi mo mahirap na bansa, which is actually wrong. Kasi the third world was born out of this era. Yung first world, the United States and the Allies. Supposedly, kasama tayo doon. Supposedly, di ba? And then, there was another bloc, which is the Soviet bloc, the communist countries, the Soviet Union, they were called the Second World. Ayun. So, at some point after the war, some of the leaders met in Bandung, in Indonesia. It's called the Bandung Conference. And the Bandung Conference said that we should be non-aligned. So even the Philippines, who's a staunch ally of the United States, says we should be part of this. So, bakit? Because the powers that be, the hegemonic powers, shall we say, they have their interests. So, tayo, we're not as big as a country. We have to seek allies here and there. So, in the 1960s, panahon ni President Marcos, we wanted to seek also our neighbors. Para pag-aharap tayo sa United States o sa sinong superpower, pwede rin tayong mag-usap on our common interests and multilateral yung pagharap natin. Lumakas ba ang boses ng Pilipinas kasama ang buong ASEAN kapag meron tayong mga nais itulak na agenda or interest? Kasi ang isa sa mga binabanggit ng mga kritiko parang kanya-kanya pa rin. Pilipinas at Amerika pa rin nag-uusap. Kanya, Pilipinas at China. Lalo na kapag China ang pinag-uusapan. Dahil may mga ibang bansa sa loob ng ASEAN na mas kumakampi nga ba? I'm putting a question mark here kasi hindi natin alam, mas kumikiling nga ba dun sa usapin or sa narrative ng China kesa sa kapwa miyembro ng ASEAN? Siguro ganito, let us put it this way. Now, I'm answering this as a history teacher, not as an expert on, international relations. Pero as a teacher of history, di ba, kailangan natin ituro sa mga bata na there might be times that yes, may mga sovereign states pa rin tayo. We have our sovereign interests. Di ba? Hindi naman tinanggal yan Hindi tinatanggal yun. Hindi tinanggal yan. So, hindi talaga tinatanggal yun. It's really cooperation, cultural, technical, economic. Yan yung mga pinag-usapan. So, may mga interest pa rin tayo na kailangan tayo yung umaharap. Kumbaga parang hindi ka humahanap ng kakampi na, uy, resbakan mo kami, di ba? Pero there are times na, for example, yun na nga, sa issue ng yung mga contested
Territorial waters natin, yung mga yan, yung mga territorial disputes with China, no, with the government of the People's Republic of China. Let us be clear about that. Na there are times na gusto natin tayo lang, pero minsan parang maganda sana na kasi there are other countries that also have dispute with China, Indonesia, Malaysia, may mga pinag-aaway din, Vietnam, no? Na may common interest. Ang problem, tayo rin kasi, meron din tayong among us, meron din tayong dispute. Among some of our doon sa mga neighbors territorial waters din. No? So parang, yun yung parang hinder. Pero, may ilang beses na rin na nag-try na, di ba may ASEAN plus 1, di ba may mga ganon, di ba? Dahil haharap yung China with ASEAN. So, may mga ganon. Mga dialogue partners Dialogue partners. So, yun naman, ang makagandahan kasi dyan, yan din yung kailangan makita sa diplomacy. Di ba? Yes, we have a dispute with some of these countries. Meron tayong mga hindi pagkakaintindihan. We have a dispute with the People's Republic of China, the government, because of a certain issue. But that doesn't mean natitigil ang commerce. That doesn't mean titigil ang cultural exchange. Di ba? Kaya nga, hindi nagpapatuloy pa rin yan. Oo. Kaya nga maganda may diplomasya. Kasi hindi yung para awayin mo yung mga Chinese, di ba? Hindi siya ganun. So, yun yung at when you have these kinds of forum, ano yan kaya nga papasok na dyan yung kahalagan ng kultura. Yan. Kasi pag pumapasok, kunwari, magpapamiting tayo. Pag pumupunta na yan dito, siyempre yung the soft power of culture, yung kapag ka nagmi-meet yung mga tao, pagka may mga cultural performances, music, dance, arts, pagkain, ayan. no? Oo, sinabi mo. Nagiging nagiging part yan ng weapons natin, no? Soft diplomacy. To get our interest. So, may mga ganun. Sometimes we fail, sometimes we win. But that is the game. Diba? That is the investment that you put when you are a member or when you host these certain organizations. And it's an important investment na hindi mo talaga agad nakikita ang resulta, pero tinatanim mo ang tamang mga puna. Tinatanim kasi yun na lang peace Yun na lang hindi tayo nagbabarilan na Diba may mga kapitbahay sa mundo nagbabarilan. Hindi nga ba, may dalawa, diba? Thailand at Cambodia, nagkaroon ng recently. Diba? Pero kung wala tayo, kung yung mga leaders, wala silang line ng pag-uusap, hindi madaling i-resolve yung mga yan, magtatagal yan. At mag-e-escalate pa. Pwede. Okay. No. Alright. So, Diba? Professor Xiao, sa ating pagbabalik, bilis ng ating first part, pag-uusapan natin ang naging ASEAN Summit ngayong taon. Actually, ongoing ito for the whole year. Na pinangungunahan po ng ating bansa sa pagbabalik yan ng in-person. Nagbabalik ang in-person. Kasama natin ngayong gabi si Professor Xiao Chua. At pag-usapan na po natin itong pag-host ng Pilipinas. Dahil tayo pong nangunguna sa 48th ASEAN Summit. Although magsi-60 years na, apparently hindi every year nagkaroon ng summit. Ito ay sinasagawa sa Cebu. Gaano po kahalaga sa kasaysayan ng bansa ang pagiging host sa ganitong malaking diplomatikong kaganapan? Well, una sa lahat, pag pinagkatiwalaan ka na mag-host ng isang event na darating yung mga leader, mga presidente, no? Hindi basta-bastang tiwala yan. Talagang ibig sabihin yan, pinagkakatiwalaan ka talaga na mapo-pull off mo. So, ibig sabihin yan, in a way, hindi tayo banana republic, di ba? Hindi magulo sa bayan natin. Kasi halimbawa, yung Myanmar, di ba? I don't know kung may na-host pa sila in recent years, no? Kasi nga, may mga conflict areas pa doon. And then, of course, yung tinatawag natin na yung Timor-Leste, di ba? Kasi bagong bansa pa lang sila. So, di pa sila masyadong siguro makakapag-host. So, ibig sabihin, may tiwala sa atin. And of course, that also means na may facilities tayo, meron tayong resources. So, ibig sabihin din nun, yung mga resources na yan, yung facilities na yan,
ima-market mo na. Mm-mm. So, ibig sabihin nun, inaalina mo rin yung mga tao, come join us. Mm-mm. Come to the Philippines, invest in the Philippines, Mm-mm. and also, tourism. Tourism. Kaya nga, mahalaga yung Cebu. Mhm. Actually, maraming beses Cebu. Mhm. Ilang beses ng bahagi ang Cebu sa mga pinagmimitingan. Mm-mm. So, kasi nga, pag tinignan mo naman ng Cebu, all of our history is there. Mm-mm. The ancient history is there because of Lapu-Lapu, Yes. 'di ba? The Magellan's Cross, 'di ba? Is there. So yung mga ganun, yung mga cultural, kasi pupuntahan din yan ng mga ministers eh. Kasi I was there last February. Mm-mm. May naunang mga meeting. Ang dami kasing meeting yan. Actually, Nakala nyo isang oo. meeting lang Yes. eh. So maraming mga meeting yan. Yung may mga foreign ministers, dumating yung mga asawa nila, nag-tour. Nakita ko pa, nag-tour sila sa mga museum ng Cebu. At iba-iba pang mga sangay ng gobyerno, mga departments, nakikita-kita rin sila. Kakatulungan. Merong komite ng ASEAN na hosting na iba-ibang parang interagency committee. Yes. oo. So, kasi bakit? Kasi ano ito eh, parang kapag napahiya tayo dito, 'di ba? Hindi maganda. Kunwari, nagkaroon ng hindi magandang insidente. Mhm. 'Di ba? Di ba may mga pelikula na ganyan na darating yung mga leader sa mundo tapos bigla may terrorist attack, 'di ba? Merong, oo. Pelikula lang naman 'yon. Mm-mm. Pero pagka may nangyaring ganun sa atin, anong ipapakita nating mukha sa mundo sa turista, sa ganyan. So, ang halaga ng papel na when there is an ASEAN summit, full support tayo. Yes. Ibig sabihin kung pwede mong bukang bibigyan, i-share mo sa social media. But also, yun nga, yung kung may tutulong ka sa dissemination, no? Ganyan. Kasi nga, yan lahat ng yan, para sa karangalan ng bansa natin. Yes. Para may dangal tayo. Oo. And then it's noteworthy that we are actually hosting again. Hindi pa natapos nga yung 11, di ba? Dahil 11 countries ang kasapi sa ASEAN. Oo. 2017 tayo huling nag-host. So, mga 9 years ago pa lamang yun. Correct. So, ibig that sabihin, means a lot. It means a lot. And of course, marami namang bansa nakakapag-host. So, ibig sabihin, hindi naman siya napaka-espesyal, di ba? Pero again, that we can pull it off means na we have more or less, we have a lot of challenges and problems, but we have a nation that is still functioning. Yeah, despite, di ba, itong nangyayari sa gitnang silangan, yeah, exactly. di ba? Talagang Oo. malaking challenge yan. Logistically, Correct, no? Dahil sa presyo ng langis, etc. But we're still, di ba, hosting Yeah. it. So it's really more of an investment peg, a tourism peg. Come to Right. the Philippines, we're okay. We're open for business. There are political problems like all countries in the world, but we're open for business. Yes, that's Right, correct. Okay. I want to talk about the logo. Ang ganda-ganda ng sige. logo. It's like balangay ba tawag doon? Parang bangka. Yes. Okay. Oo. Can you describe ano ang naging inspiration kaya nitong logo natin? Well, first of all, it's a beautiful logo. So whoever made it, really, it's Yeah. very good. Good job. First of all, we're not. It's not really. There were times na we're hosting a sports event of all the. I will not say the event, para hindi ako mapulaan. Pero we made of many countries, and then we made the logo na parang Philippine-centric. So parang yun, hindi ba dapat we should be. So ibig sabihin nito, may Philippine touch, but it's not Philippine-centric. May Why? unifying elements. Yes. So there are 4 elements daw. One is the rice. Yung Which is rice, common to all of us. Austronesian, most of Southeast Asian peoples descended from the Austronesian people. Okay. No? So it was a language that was spoken by the Austronesian people. And yun yung mother language of the many languages and cultures that we have here in Southeast Asia. Okay. So may commonality. The Austronesians invented rice. The rice planting sa buong mundo. So that's why, yun ang commonality natin. Kaya nga, bawal yung walang extra rice dito, bawal yan. Magagalit ang Pilipino. Charot. The other one is weaving patterns. So what is weaving pattern? Most of Southeast Asia, ang arts natin ay weaving. Yes. You go to the Yakan, you go to the Tiboli, you go to the north, you go to other countries in Southeast Asia. Weaving is really part of May our mga distinct countries. weaves, pero weaving as an industry, Yes, no, as an is industry, common. may commonality tayo dyan. Yes. The other one is the waves. May wave. And what is the waves? There's one, of course, we're in one region.
the sea, where a lot of islands. Indonesia is actually, Has more islands yeah, than us. more islands, the biggest archipelago. Di ba lang Oo. tayo, nagreklamo na 7,000 islands, di ba? But, Indonesia has It's like thousands of islands, di ba? 22,000 plus yata. Di ba? So, but, what binds us is, we have a common sea, Yes. di ba? The area. And of course, the balangay. The balangay was invented by our ancestors, no? And this is the reason why we were also able to populate the Austronesians from South China and also from the Celebes area, from our islands, was able to jump to other parts of the Pacific Ocean, New Zealand, Guam, of course the other countries in Southeast Asia. Makalahi natin yan. But because of this boat, we're able to populate, no? Na kumalat tayo. So, the boat symbolism, yung palang, kasi hindi naman apparent agad na makikita mo yung rise, yung wave, yung weaving. But the boat symbolism in itself, ang lakas eh. Why? Okay, this is an issue. What is the commonality of Southeast Asian peoples? Yan ang kailangan sagutin. Problem, if you look at the Filipinos, we're a very westernized people. You look at the Indonesians, they still are Muslim. And yung Javanese, tignan mo, they still retain their Javanese culture. You have the Malaysians, a lot of them are still practicing their own culture, their Muslim culture. Thailand, they have their own culture. The Buddhist culture. Di ba, the Buddhist culture. Tayo, anong nangyari sa atin? Na-westernized tayo. Na-westernized, okay. The problem is, when the colonizers of these countries, when they colonize, they only ano ba yun? Kumbaga, they only exploited them for labor. Diba? But the Spaniards are different. The Spaniards wanted us to become Catholic. So kaya nga na-retain nila eh. Kaya you look at India, the British conquered India, but they did not become Christian. They retained their... So wala silang pakialam. Basta we get your labor, we exploit you, we will leave your culture. So that's why, distinctly Southeast Asia, tayo yung nagbago. So, dumating yung Spanish, dumating pa yung Amerikano. Who changes, naging English speakers tayo. Yan. So, pag si Taylor Swift, umubo sa US, after 1 second, dalam na natin. Pero yung mga stars sa Indonesia, sa Malaysia, yung mga superstar nila doon, hindi naman nila natin kilala. Unless ngayon, meron nang nag-export ng mga soap operas natin. Actually, we're doing that na. Yeah. And we're dubbing it in their language. In their languages. May Itbulaga na nga sa Indonesia, di ba? So, may mga ganyang cultural exchanges na maganda. Kasi nga, we're the most westernized people in Asia, in Southeast Asia, and in Asia. So parang, what's your commonality? Di ba, culturally? You go back to Austronesian. You go back to our ancestors. Yung mga boat makers and maritime culture practitioners. So, kaya maganda yung balangay kasi it reminds us the Philippines is part of Southeast Asia. Yeah, and alam mo, the symbol of a boat, di ba? We're all in the same boat. Correct. Di ba? We're all in this together. We're Sabi all in nga this sa together. favorite kong philosopher na high school musical. Charot. Hindi mo pwedeng takasan, ano? Kasi, or also the image of a boat that is floating or sinking, di ba? So if we need to work together para we stay afloat. Parang you divided we stand, and united we stand, divided we fall. So it's every year when people meet together, is a reminder na Southeast Asia will only thrive if we keep our communication lines open and we are being aware of the culture of each other. And also, yung mga, kasi when culture exchanges, economy will follow. Kasi once na matutuhan mo kultura, then you become appreciative of the culture. You become appreciative also of the products, the food, the tourism. So, kaya, minimenos kasi nung iba ako, sasabihin ko na sa inyo, minsan sa IR, minimenos nung iba yung role ng kultura. Hindi, it's all about the economy, it's all about the stomach. No. The culture, if it is disseminated within Southeast Asia, then that would trigger a lot
of exchange in products, Yes. food, di And ba? travel, Lahat ng yan, education. Right. So, yun, kaya mahalaga pa rin na papasok pa rin talaga yung role ng mga historians, ng mga museums. Kaya nga nandyan, kaya nga pag pupunta yung mga asawa ng mga minister, ganyan, may museum tour talaga sila sa mga countries. Okay. At sa ating pagbabalik, tatalakayin naman natin ang kasaysayan ng partisipasyon ng Pilipinas sa ASEAN Summit at ilang pa mga bagay sa pagpapatuloy po ng in-person. Nagbabalik ng in-person at kasama pa rin natin ngayong gabi si Professor Zhao Chua. Okay, ito, balikan muna natin yung mga unang panahon. When did we first start Okay. hosting the summit? If you look at the data, 1967 silang nag-meeting, di ba? Signing the Bangkok Yes, Declaration. no, August 8. But look at the first ever ASEAN Summit Oo. was 1976, which was like 9 years after, Oo. 10 years hindi siya after. right away. Indonesia was the host and Bali was the host city. Mm-mm. So, tanda natin na noong all of those years, the second summit was 1977 Malaysia. Mm-mm. Okay? Ano yung napansin mo na doon sa year 6, ilan na ang summit pa lang to? 48. 48, tapos parang 50 years na tayo, parang ganun. Magsi-60 na next year. Oo. 48, 60. So, may meron 12 discrepancy. years, oo. Tingnan mo to 1977 yung second summit. The third summit was already 87. At So, tayo na yun. Tayo na yun, Philippines. So, ang basa ko dito, nakakatuwa, no? Kasi, tandaan natin na turbulent din yung mga panahon na yon dito. Kasi 'di ba may Vietnam War nga, tapos 70s. martial law dito sa Philippines. So, yung third summit, so 76, 77, the next summit 87, there was already people power. And tayo na yung pinagkatiwalaan agad. So 1 year after people power, December 1987, nag-Manila Summit na sila Tayo dito. host, So ang basa ko doon, so kung titingnan mo, yung people power also gave us a boost of confidence from our neighbors. So, yan. Now, if you look at it, 1987 December, no? Singapore hosted 92. So hindi na naman hindi siya basta-basta nangyari. 92, 95 ang Thailand, 98 Vietnam, year 2001 Brunei, Cambodia 2002, Indonesia 2003. Dito na medyo naging parang naging yearly na siya yearly na. eventually. So 2001 Brunei, 2002 Cambodia, 2003 Indonesia, 2004 Laos, 2005 Malaysia, and then 2006 wala, 2007 Philippines. Panahon na ni President Arroyo. Yun yung naalala ko, si RJ Jacinto yung gumawa ng theme song. And Cebu na naman yung host. Ang naging host. Oo, nag-Cebu, Mandawi City. So, 2007, panahon ni President Arroyo, maganda ekonomiya natin noon. No? And then, if you're going to look at it, there was a 13th summit in November of 2007. January yung sa Philippines. Singapore naman siya. 2009 na yung susunod. And then, after that, nagpalipat-lipat na, 2017 tayo. There are 2 meetings here, the 30th and the 31st. April was both in Pasay, 2017. Iniisip ko, Pangulong Duterte, naalala nyo yung may mga comments about traffic, Yes, di ba? So kaya siguro hindi na sa Manila dinala. So, yun And yung then isa. remember, nag-pandemic din, di ba? Nag-pandemya. Mahirap din na mga So pagpupulong after that, so 2007, 2017 I mean, ngayon tayo nag-host ulit, no? And Manila po yung natin, yung last, which is November pa. But last May, sa Lapu-Lapu City tayo. So, sa Cebu. So, yun. Again, makikita natin na yun nga, yung sino-showcase natin dyan, yung powerhouse. Ibig sabihin, yung talagang showcase places natin na pag nakita mo talaga, palapag ka pa lang ng eroplano sa Cebu, makikita mo na yung port, di ba? Na buhay, na? Yung negosyo and all of this and all the history and all the cultural context. So, yun yung nakikita natin na apparently,
napakahalaga pala. Nakita nyo yung pagtingin natin sa kasaysayan, hindi ko may masyado natignan to nun, na yung pagiging chair ng ASEAN ay hindi basta-basta na ibibigay talaga. Hindi como rotational siya, ay naibibigay sa sayo. Oo. Diba? Hindi just because matagal ka na Yes. hindi nag-host o sa'yo na lang, hindi. Correct. Merong vote of confidence na kinakailangan din from Yes. among the leaders of the nations. Okay? Correct. Okay, paano naman nabago o nagbabago din ang imahe ng ating bansa sa mata ng international community tuwing tayo ay nag-host ng mga ganitong summit? Well, alam nyo, tandaan natin na there was, a lot of us, of course, sometimes we don't agree with the issues. Pero alam naman natin, ang politics sa atin turbulent eh. Pero once na maipakita mo sa mga bansa na yung politics does not affect our economy. There was a time, Ma'am Angelique, naalala mo. Magkagulo lang sa impeachment, bumababa yung stock market, 'di ba? Nung panahon ni Joseph Estrada nung na-impeach siya, 'di ba? Bumababa yung stock market, tumataas yung presyo ng bilihin at saka ng dollar. Pero in recent years, from the time of si President Arroyo gave ibinigay niya yung yung foundation of sound, although however controversial her tenure was, he gave yung sound economic fundamentals na eventually napakinabangan ni President Noynoy, tuloy-tuloy hanggang President Duterte, the longest sustained growth of our country. No? The problem was the pandemic happened, 'di ba? So we're starting actually from scratch. Yes, oo. Nitong mga panahon na to, paahon pa lang tayo eh. So, makikita natin doon na we have to show people na today, even the politics now, in the past few years before the pandemic, the politics doesn't affect the economy too much. So, yun yung makikita natin. Na sana, you consider the Philippines, you consider investing and trading with us, dahil hindi kami banana republic. We are an open economy. At nakita din yan ng mga kapwa bansa natin sa ASEAN, ano? Because otherwise, di ba, they would probably have assigned it to somebody else. Yes. Oo. Yes. Pero So, tuloy-tuloy yun. pa rin. And maganda na makita rin natin, ano ba sa ordinaryong Pilipino? Siguro, in very simple terms, paano ba tayo nakikinabang? Kasi, gastos ng gobyerno yan, di ba? Malaking pera. Milyon-milyon ang ginagastos. Siyempre, red carpet treatment. Red no? carpet To roll out treatment. the red carpet. All the security, kailangan Yes, dapat, i-mobilize mo. So, alaga kailangan sila. makita ng mga tao, ano ba yung benefits natin dyan? So, we have enhanced trade access to over 600 million consumers. So, if kung ikaw ay isang mangangalakal, tapos export quality, pwede kang makipag-business Ganun ngayon. kalaki ang, di ba, Market. potential market mo. So, hindi na 600. Philippines lang yung market mo, pwedeng mas malaki pa. So, ganun. Ano pa? So, lahat yan, papasok yan sa trabaho. Papasok yan sa paglaki ng trabaho, paglaki ng umiikot na pera, papasok yan sa sikmura natin. Papasok yan sa mga ihahain mo sa mesa, Correct. di ba? Dahil meron kang access Correct. Ito pa yung masaya. Okay. Di ba? So, meron tayong ASEAN Free Trade Area, yung AFTA. So, the tariffs, ibig sabihin, yung kunwari may produkto ka papasok sa isang bansa, babawasan niya or minsan free na. So, may ganon. Pero kasi yung mga tariffs kasi, ginagamit din natin yan to protect us. So, hindi mo naman talaga totally free. Lalo yung mga industriya natin na Oo. kailangan ng suporta. Correct. Now, of course, yung tinatawag natin na visa-free entry, Yan. di ba? Malaking Importante. benepisyo yan. Kumbaga, alam mo, may mga nunal yata tayo sa paa, no? Oo. May hilig ang Pilipino maglakbay. Miss Angelique, yun. Oh. Naalala mo nung there was a time, 90s, nung nandun ka pa sa Star Report, di ba? Oh. Ang mga nagbabiyahe yung lang nagbabiyahe nun. lang, mga OFW, tsaka mayayaman. Oh, yun na nga. Di ba? Pero ngayon, makita mo, ang mga ordinaryong tao, they're enjoying travel. Yes. At yan yung nakikinabang tayo dyan, yung pagpunta sa... Yung Cambodia, kahit nung may conflict sila doon, pinupuntahan natin doon eh.
yung mga templo nila doon, pinupuntahan natin. Oo naman. Di ba? Cambodia. Kasi pag nag-Vietnam ka na, madali na lang pumunta sa Cambodia. Oo. So, yung visa-free natin, napapakinabangan natin yun. Malaking bagay. Malaking bagay. Kasi pipila ka sa visa, magbabayad ka pa eh. At pwede ka pa ma-reject. Pwede ka pa ma-reject. Alam mo yun, parang gusto mo lang mag-travel na naapi ka pa, di ba? Gusto mo lang kumain ng pad thai sa Bangkok, di ba? So, pero makikita mo ngayon yung explosion of people traveling. Yes, true. And traveling in Jakarta, traveling in Bangkok, 'di ba? In Singapore. Ay malaki. Malaki yung pakinabang natin diyan. So, marami pa yan, ano? So, yung labor mobility. The labor mobility means na yung mga standards ng nurses, for example, yung mga pinapadala nating mga workers, na standardize so we can keep up and we can send yung mga competent natin. Oh? May benchmarking tayo. May benchmarking. Pati sa education, di ba? Yes. There was a time na ito yung lagi nilang pinopromote, although, kasi mamaya sasabihin ko yung problem. There was a time na yung eskwelahan natin, it's easier to enroll if you're from an ASEAN country, in a certain country. Kasi di ba may mga student visa pa yan, may mga kung ano, no? Pero mas madali na magkaroon ka ng education, for example, sa Thammasat, di ba? Sa Chulalongkorn University, sa Thailand, mga ganon. No? So, sa NUS, National University of Singapore. So, may mga ganyan na mga na papacilitate na yan, napapakinabangan ng ordinaryong Pilipino yan. Di ba? So yun, marami pang iba. No? But kung pag nakita mo, hindi dapat isipin na gastos lang ito. Kasi una sa lahat, we're part of the free world, the community of nations. So, pag part ka ng community of nations, at may sinasabi ka bilang isang bansa, yung hosting of such summits of world leaders, of presidents, of prime ministers, ay ano yan, ay parang in a way, parang nagiging obligasyon. Ibig sabihin, parang nagiging, kung maayos kang bansa, nagiging part yan. So, all of that will hopefully, ito hindi natin nakikita, pero kanina mo pa sinasabi, ma'am, in the long run, lahat to may epekto sa atin. But even in the short run, think about it, ano? Kapag let's say, nangyari na lang sa isang OFW natin, nahulihan ng droga, na kulong sa Indonesia, montik na siyang mabitay, pero dahil sa magandang ugnayan ng ating mga pinuno, di ba? Sa pinuno nila, a phone call, isang tawag lamang, pwedeng konting, diplomasya ang umiral. Kaya doon mahalaga yung mga mag-sport sila, gano'n. Minsan may mga gano'n yung mga first ladies mo, si Imelda Marcos, dinala niya sa Taal Vista nung Seattle Summit sila noon. Mahalaga yung mga gano'n, yung mga cultural exchange, sports, no? Yung mga ginagawa nila together, yung kakain sila together, no? Kasi these things, yung thawing, yung sa diplomatic language, yung thawing na parang nanlamig kayo. Tapos yung thawing, parang sa defrost, di ba? Parang biglang iinit, tapos magkakaroon na ng mainit na usapin. Mawawala yung Cold War. Mga ganun. So, yan. At kasi alam mo, nagiging personal ang relationship. Tao sa tao. May masamang epekto yan kung yung isang pinuno, masyado niyang dinadala yung personality niya sa isang opisina. Pero yung personality din is also a big part of it. Dahil pag Filipino culture, kapwa culture, kapwa sa kapwa ang usapan, puso sa puso, mas nagiging produktibo tayo. Alright, at sa ating huling bahagi ng panayam, pag-uusapan naman natin ang mga kabataan, pagkakakilanlan ng bansa sa ASEAN community sa pagbabalik po ng In Person. Nagbabalik ng In Person at kasama pa rin natin ngayong gabi si Professor Zhao Chua. Okay, pag-usapan natin ngayong panahon ng social media, globalization, paano natin mapapalapit ang ating mga kabataan sa pag-unawa sa kahalagahan ng ASEAN? Is this
actually being taught Okay. in school? Nakikita ko yung effort ng gobyerno kasi 'di ba nagkalat yung mga ang ASEAN, yung mga comics, 'di ba? Minsan Oo. nagkalat sila sa mga establishmento, no? Pero unfortunately, I should say, yung kabataan ngayon masyado silang yung kumbaga na kasi distracted sila dahil dun sa politics, yung nangyayari sa mundo, and also yung mga personal problems nila. Yung ASEAN kasi ito yung problem. When it is good news, 'di ba? Parang you don't mind it. Yeah. Kasi parang it's a process that has been happening. There are meetings, there are this and that. Oh, diplomacy, parang boring, 'di ba? But also because, ito aminin ko sa'yo, kahit nung estudyante ako, wala talaga akong appreciation ng Southeast Asia. Kasi wala sa eskwelahan eh. Wala sa eskwelahan. Now, recently, I was part of the advisors of the Bureau of Curriculum Development of the Department of Education. I see, okay. So, yung mga historians, they suggested the subject in grade 7. So, kasi, di ba, yung tinatawag na, yung spiral eh. So from the Philippines, kailangan matutuhan mo naman yung region, yung ASEAN region, so Southeast Asia. So meron subject na ipinakilala, for grade 7, na yun na nga kaka-introduce pa lang sa grade 7. At ito yung the Philippines in Southeast Asia. Ang role natin at yes. ang role din ng ASEAN sa Correct. atin. No? Kasi pag tinignan mo yung history ng Southeast Asia, in the matatag curriculum, that is in grade 7. So, grade 7, ipapakita mo, ito yung nangyayari sa Philippines, ito yung nangyayari sa Southeast Asia. So, actually, makikita mo talaga doon, akala ko hindi ko ma-appreciate, pero nakita ko doon, may commonalities talaga. Kasi meron tayong ancient period, na nag-trade tayo with each other, then dumating yung colonizers, iba-iba lang colonizer, pero halos pareho yung experience, di ba? Tapos, except for one thing, tinanggal yung ating baybayin. Tinanggal yung paggamit natin ng sarili nating pagsusulat. Hindi actually, misconception yun. Magandang tanong yan. Kasi, yung baybayin is used by our Filipinos. And baybayin is just in the Tagalog region. May iba-ibang sulat ang iba-ibang region. Okay. Oo. But, tayo kasi as an oral people, oral tradition, we don't write, we memorize. So even yung mga stories natin, we pass them down from one generation to another. So yung texts, they are relegated to the datus and the spiritual leaders. So yung mga mas matatalino, yung mga may elite posisyon. At that time. Okay. Dumating yung Spanish. When the Spanish came, eto yung masaya. They actually allowed the baybayin. They did. The early documents of the Spaniards, yung mga notarial documents, nagsusulat sa baybayin. But they're very limited to the elite. When they started teaching prayers, the Doctrina Christiana, to the ordinary people, they did not write. Hindi sila nagsusulat. So the first writing system that they learned was the Roman alphabet. Romanized, So, the Roman alphabet became now, that's the staple. Kasi mas marami yung hindi elite eh. So, eventually, kahit na sinabi ng mga Spanish, you can use this, eventually it died out. Kasi kakaunti sila eh. Hindi sa dahil sa pinagbawal nila. That's not true. Okay. So, magandang clarification yon. Kaya rin tayo na iba sa Southeast Asia kasi yung mga hari nila, una nagkaroon sila ng unified government. May mga monarchy sila eh. May mga monarchy sila. So marami sa kanila nagkaroon ng system of writing na tayo kasi we have different bayan, bound by a culture but different politics. So yun din ang nangyari. So when you look at that, mapag-aaralan yan dyan. And then there's a time of the war and the decolonization. And then yung ngayon. So papasok yung social studies and the ASEAN will be studied in the 4th quarter of Araling Panlipunan 7. So yan yung makikita natin dyan. But it also, lumalabas din yan sa ibang mga subjects like in grade 10, contemporary issues, lalabas din yan. Lalabas din yan sa, I'm sure pwede siyang itakal dun sa bagong subject na pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. So, may mga ganyan. So, once na yan, siguro after 10 years, i-review ulit natin, baka may pakialam na tayo.
Pero kasi ito Ano lang. may tutulong yan kasi? Ayan. Bakit nga ba kailangan? Hindi, maganda yan kasi isa mga kabataan natin, kailangan ma-appreciate nila una, identity. Mm. We always think we are Western. But learning our Southeast Asian history also makes us, parang nagkakaroon tayo ng bagong mga kapatid, na kapatid naman talaga Oo. natin, hindi lang Na natin Asians nakilala. naman, oo. Oo. So, that's one. The other thing is, ito, yung mga kabataan kasi hindi nila pa na-appreciate. Mm-mm. Pero ito, ma-appreciate mo pag medyo tita ka na. Di ba? Tita levels. Tita levels, di ba? Pag tourist ka, hindi pwedeng wala kang alam. Hindi pwedeng pupunta ka sa mga bansa na hindi ka nagbabasa, di ba? So, yung familiarity mo with Southeast Asian, kasi ganito yan eh. Pag pumunta ako sa halimbawa, sa Borobudur, sa Indonesia, pag tinignan ko yung Borobudur, templo, ganda templo, nagagandahan ka lang. Pero kung nabasa mo yung kasaysayan, nabasa mo yung ano ba yung kahalagahan niyan, hindi na lang siya nagiging Borobudur, nagiging, wow, ito pala yun, May di iba ba? pang factor. Nagkakaroon ng, so, ng depth. Oh. even that is dahil nga napapadali na yung travel and dito sa Southeast Asia, even that mapapakinabangan ng bata. No, aside from the fact na yung familiarity na yan, yung cultural benefits niyan brings peace and trade, and susunod na lahat yun. Kasi ang bata naman na yan, malay mo maging presidente pala ng Pilipinas o maging senador ng Republika. Pwede dapat may utak siya, di ba? At maaga pa lang naitanim, no? Ang kahalagahan yung nito. kahalagahan niya. Maging negosyante yan na makikipag trade sa mga Indones, sa mga Malaysians. And also, ito, magandang kailangan matutuhan. We learn about other people's cultures, including Southeast Asia, so that we will develop respect for other peoples. Matutuhan mo na, kahit hindi sila katulad ng religion ko, hindi ko sila sasabihin na mga pagana sila, di ba? tama. O mga ano sila, hindi sila maliligtas, pupunta sila sa impyerno, di ba? You're able to have respect for other cultures. And even more, respect for our own. Di ba? Yes, exactly. Yung pride din natin sa ating sariling identity. Pag nagta-travel tayo, di ba, mas nakikilala actually natin yung sarili natin when we travel. Kasi mas Yes. nakikita mo ano ba yung kakulangan, ano ba yung strengths natin. Di ba, gano'n naman. Ayun. Okay, at bilang panghuli, Professor Xiao, ang bilis ng panahon, ano ang mahalagang aral mula sa kasaysayan ng ASEAN na dapat dalhin ng mga Pilipino habang humaharap tayo sa mga bagong hamon ng rehiyon at isama na natin ang buong mundo? Okay, we might not appreciate ASEAN because we don't have a common currency kasi lagi tayong Oo nga, not like the binibigay European Union. lagi tayong ganun. kinocompare sa European Union, wala tayong mga Schengen visa, di ba, mga ganyan. Pero alam nyo, yun lang mere fact na yes, we're cooperating without compromising also our uniqueness, each of the country's uniqueness, each of the country's sovereignty, Exactly. di ba? That we still keep our interest while we also talk and see common interests. Ako yun yung na-appreciate ko. That we get to still be the Philippines. Kasi sa Europe, di ba, nagkakalusawan namin ng kultura, di ba, ng religion. Pero tayo, we're still able to still develop our own while also developing our relationship and our identity with our ASEAN brothers and sisters. So, yun yung na-appreciate ko na kahit pa paano, we still get to have our own identity. So, kaya nga, napaganda na sabihin, ako ay Pilipino at ako rin ay ASEAN. Ayan. At by the way, panghuli, ASEAN yan, hindi ASEAN. Kasi sabi ng mga founding fathers, kailangan it should sound Asian. ASEAN. So, yes. sumayin nyo ang diwa ng ASEAN. ASEAN. Ayan. Para akong nag-attend ng history class ngayon. Maraming salamat, Professor Xiao Chua, sa Salamat inyong din po. mahalaga na mga pananaw at pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas at ng ASEAN, maging ang kahalagahan ng pagkakaisa po natin sa rehiyong ito. Muli ating pong nakasama ngayong gabi ang historian at educator, Professor Xiao Chua. Salamat po. Salamat. Tonight's conversation reminds us that history is not just about the past, it is also about understanding our place in the present and our role in shaping the future.
Through cooperation, dialogue, and regional unity, nations can grow stronger together. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person. Thank you, Professor Xiao, so much.